Hello mga kabahay. Sa bidyong ito, isi-share ko sa inyo kung paano kami maglalaminate ng buong plywood o marinman. Sabi kasi nila, may kahirapan pag buo talaga yung lalaminate kasi kung di ba kamali mo, maaaring mapunit yung laminate o maaaring di panukma. So, ang allowance kasi ng laminate natin ay napakaliit lang, halos 0-0 lang. Bali, yung sukat ng laminate at sukat ng plywood, halos kunti lang yung lampas ng laminate. So, kailangan pagdikit natin, halos insakto na siya. So, kailangan mag-iingat talaga. Kasi, pag magamit natin yung laminate, medyo masakit sa bulsa ito. Medyo malaki-laking halaga rin. So, di natin patatagalin. Start na tayo. Unang hakbang natin ay unang papahiran natin yung HPL or high pressure laminate. Ilapat natin na maayos sa isang board. Kailangan magandang lapat para pag diniinan natin ng ating palita, pag naghagod tayo hindi siya mabasag, para mapahiran natin ng maayos. Kung meron tayong makita mga sticker, mga masking tape o scotch tape, kailangan tanggalin natin. Pero bago yan, siguraduhin muna natin malinis yung ating HPL o laminate. Kailangan walang alikabok, o lalo na kung may mga kunting-kunting mga malilit na pinong buhangin. Kasi pag may kunting buhangin, babakat yan, lalo na kung ang gamit natin ng laminate ay glossy. So, maglagay tayo ng contact cement na estimate lang natin na tamang-tama pag maubos siya. Kasi kung mga ilang beses na kayo maglalaminate, may estimate na yan kung gaano karami yung ilalagay yung contact cement. Gamit nga pala namin dito na palita ay mayroong mga ngipin yan. Para sa ganon, pag hinagod natin, makapal yung hagod ng contact cement. Kasi pag walang mga ngipin, 2 to 3 patong yung ating paglagay ng contact cement. Kasi higopin lang niya So kailangan may ngipin para makapal. Pag may ngipin, isang patong lang pwede na. Isang applyan lang. Yan, kung napapansin nyo, habang hinagod natin, may mga tira-tirang contact cement. Hindi talaga siya nahagod lahat. Kasi dahil may ngipin nga yung ginagamit natin na palita. Parang tiles lang yan Kung kayo ng tiles, di ba yung pinaka-radila natin na bakal, may mga ngipin. Gagamitin natin para maganda lapat ng tiles. Ganon din ito sa pag-apply ng contact cement. Para makapal yung ng contact cement natin, yung paghagod natin, at na kailangan natin dublihan. Sa paghagod, kailangan mabilis ka, kasi pag sobrang ingat ka, tutulo yung contact cement Malamang mahirap lang naman ito sa umpisa, pero pag masanay ka na, napakadali lang, parang naglalaro ka lang. Hindi yan tutulo, hindi yan makakalat. Kung napapansin mo yung pag-apply namin ng contact cement, malinis siya, walang kalat. Diretso ka lang, hindi yan malalaglag sa gilid. Basta pag hagod mo, diretso, mabilis, sabay balik sa gitna. So ito kung gamit natin na palitan, kung napapansin mo may mga ngipin siya. Yan. Para pag hinagod natin, hindi siya maubos lahat yung may matitirang konti yung contact cement sa laminate o kung sa plywood man natin i-apply. Kung sa ganon, makapal. Hindi na kailangan dublihan. Kasi dati, yung gumamit kami ng palitan na walang ngipin, 3 patong. Kasi pag isang patong lang, pagkatuyo ng
contact cement, mahina ang kapit. Minsan hindi masyadong didikit. So doon nagka-problema yung ibang mga cabinet maker. Hindi makapit yung ano nila, laminate kasi kulang sa ano, contact cement. So ayan, itabi muna natin ito. Ngayon, ay susunod naman natin itong ating plywood. Marine plywood. Ang gamit nga pala namin nito ay marine plywood. So, kung plyboard man yung gamit nyo, ganun pa rin ang proseso. Siguraduhin natin, huwag kalimutan, siguraduhin natin na talagang linisin natin yung ano, ating board bago natin ilalaminate, bago natin lagyan ng contact cement. Siguraduhin natin na talagang malinis siya. So, ganun pa rin, no? Tantsahin lang natin yung daming contact cement na ilagay natin sa board. So, ganun pa rin yung ginawa natin sa HPL, ganun din yung paghagod natin dito sa board. Yan. Gamit pa rin yung ating palitan na may mga ngipin. Kung wala kayong may palitan ng may ngipin, kahit yung ordinary palitan nyo, grinderan nyo na lang para makakaroon ng ngipin. So, napapansin nyo, parang dali lang maghagod, diba? Mahirap lang to sa umpisa kasi medyo ingat ka eh. Ang sikreto kasi sa paghagod dito, pag habang ingat na ingat ka, babagal yung paghagod mo, baka tumulo. Lalo tuloy tutulo. So, kailangan din diretso lang. Parang diretso sa dulo. Diretso lang. Bago pa man tumulo, kailangan maibalik mo na yung palitan mo sa gitna. So, napapansin nyo, malinis yung ano natin, no? Sa gilid ng board natin. Wala tumutulo na contact cement. Kaya diretso yung hagod natin. Hindi siya tumutulo. Siguraduhin natin na walang laktaw yung ating pagpahid ng contact cement. Kasi pag may laktaw, ayan, hindi na yan kakapit. Hindi na didikit yung ating laminate. Ngayon, tapos na siya. Hintayin muna tayo ng 15 to 30 minutes. Patuyuin muna natin. Pero ito, dahil nasa outdoor tayo, mahangin, medyo mainit din yung klima. Minsan 10 minutes, pwede na natin i-kabit. Ganun lang siya kabilis. Malalaman nyo naman yan pag pwede na siya ikabit, tuyo na yung rugby o contact cement. Kasi makintab na siya. Titignan mo parang makintab na. Pag hinawakan mo, hindi na masyadong didikit yung kamay mo. Kung ayaw nyo namang maglaminate ng ganito, mano-mano, meron naman siyang mga laminated board. Bali pag binili nyo, talagang laminated na siya. Pero kung kagaya ng ganito nung ginawa namin, ay medyo meron kaming trusted talaga na board na nakakaasa kami na talagang matibay siya. Hindi kami papaya sa kliyente. At saka pag tinabas namin, alam namin na wala itong palaman, walang ampaw o di kaya may mga board kasi na minsan pag tinabas mo sa ibulso, may mga simento sa ilalim o may minsan bakal pa ang mga alambre. So nadadali yung natin, So ang ginagawa namin, meron kaming kilalang brand ng Marine. Yun ang ginagamit namin, tapos ilalaminate na lang namin ng ganito. So 10 minutes na yung nakalipas, no? At tuyo na yung ating contact cement. So pwede na natin ikabit yung ating laminate. Sa pagkabit ng laminate, dapat ingat tayo. Kailangan ipantay natin dito sa gilid yung ating edge ng laminate kasi halos magkasing sukat lang yung laminate at saka yung board natin. Kasi buong laminate, buong plyboard din yung ating pagkakabitan. Buong marine din yung pagkakabitan natin. So kung meron man allowance to, napakaliit lang. Kasi pag once na mapalaki yung sobra mo sa harap, ay makakapos na ito sa likod. So wala na, damage na. Sayang naman. Ngayon, hagorin na natin. Siguraduhin natin na walang hangin na maiwan sa gitna. So ang paghagod natin ay mag-umpisa tayo sa gitna. Tapos papuntang gilid. So kung may hangin man, ilalabas natin yung hangin. Nang sa ganoon, talagang lapat lahat. Walang maiwang hangin sa gitna, walang makukulong na hangin. Kasi pag may nakukulong na hangin, doon lolobo yung ating laminate. At hindi na natin yun maidikit ng maidikit pa. Kasi may hangin na siya eh. Pipilitin natin, mababasag na yung laminate.
Kasi puputok na yung ano, hangin. Kailangan mailabas yung hangin bago may dikit yung laminate. Ito naman kagandahan sa HPL. Pag ginahagod mo ng ganito, hindi siya basta magagasgas. Baka sabihin ng iba, baka magagasgas yung hindi po. Ang gamit ng namin na plywood lang ito, tapos pinasa lang namin yung gilid para hindi siya nakakagasgas. Pero malamang pag pintura, finish, tapos ganito, hagurin mo na ganito, magagasgas talaga siya. Ito namang advantage ng HPL talaga. Pag laminate yung cabinet mo, hindi siya basta-basta gasgasin. Pareho naman yan eh. Pag doko naman, may disadvantage, may advantage. Ganun din sa laminate. Maganda, hindi magasgas, pero may madugtong naman din. So, nasa may-ari na yan. Kung alin yung niya, gusto. So, dito, ang natin, gagamit natin yung paghasa. Dito muna tayo sa mano-mano. Dalawang option yung paghasa natin, Pwede tayo gagamit ng trimmer. Pwede rin tayo gagamit ng kikil. Kung wala kayo trimmer, ito, pwede na ito. So, kikil. Sa pagkikil, napakadali lang. Basta siguraduhin nyo lang na lapat na lapat yung inyong laminate sa board. Hindi yan mababasag. Maliban lang kung ang inyong pagdikit di maayos. At may mga basag-basag din yung board, malamang basag din yung laminate. Pag tulak ng kikil, nababasag din yung laminate kasi basag na yung board na kinakapitan niya. So make sure na walang basag yung board. Mamaya, gamit naman yung trimmer. Ipapakita ko naman sa inyo gamit yung trimmer. Mas mabilis yung trimmer kaysa kikil. So pinapakita ko lang sa inyo dalawang option para kung sakali wala yung trimmer, pwede lang kikil. Mas mura yata yung kikil kaysa trimmer. Pero kung meron naman kayong budget, trimmer, mas mabilis siya. Ang problema lang sa trimmer, pag naburol na yung ngipin, tapos yung bearing niya, pag naluma na, doon naman nagkakaroon ng problema. Kaya kailangan bagong talim lagi. At saka mamahalin yung talim na gagamitin nyo. Ayan, napakadali lang magkikil, no? Ito tingnan nyo, parang ang bilis lang magkikil. Tapos, gamitan natin ng liha na nakadikit sa kahoy. Yan. Pang finishing touches. Para naman makinis talaga yung gilid. So, ayan, tapos na. Ngayon naman, yung trimmer naman yung gagamitin natin panghasa sa gilid. Di ko na ipapakita sa inyo yung pagdikit ng laminate sa board. Kasi naipakita ko na yan. So, rekta na tayo dito sa sa tapos na namin na idikit. Ngayon, trimmer na gagamitin natin pang cutting sa gilid. So, meron naman tayong board na nalaminate na, sa board na to, ang i-cutting naman natin ay trimmer. Ayan. Ito na po yung finished product natin, gamit ang board na nilalaminate natin. Sana nagustuhan nyo ang video na ito. At kung nagustuhan nyo, paki-like na lang po ng ating video. At kung ikaw ay baguhan sa aking channel at hindi pa nakapag-subscribe, pagpipindot na lang po yung subscribe button. At pag-click na rin ang notification bell para ma-update po kayo sa sunod pa nating mga video. Marami pa po tayong ipang-upload, Maraming salamat sa ipanonood. At hanggang dito na lang. Bye-bye, pansamantala.